Tayo na pong makaupo. Ito ba yung pinakamalakas? Yung ating pong mga bata, you can put your things here. Okay? Dahil mga ngawit kayo na nakatayo. Tito John speaks usually minimum 55 minutes. So you will be tired. Just put the things here. Okay? Yeah. Okay. And then you can sit anywhere you want to. Praise the Lord. Alam niyo po, walang pinakamasaya siguro ngayon sa sandaling ito kundi ang aking inay. Dahil ang kanyang panganay na lalaking anak ay dumating ng silver wedding anniversary. And the good thing is, ang magkakasal sa kanila ay kanya ring anak na bunso. So, but before I proceed with the message of God, I would like to first, before I proceed, and now I just want to say to everybody, when I'm preaching, as much as possible, bawal pong matulog. Baka po kasi magising ang inyong katabi sa lakas ng hilik nyo. So, okay. And if possible, yung mga bata po ay ipasok natin sa loob. And then we will call them when we need them. But before I go on with the message, I just want to say a big thank you to ICF. Thank you, ICF. Your labor, everything that you have seen here, well, you did not do that for me or for my brother, you did that for the Lord. So thank you very much. I cannot repay you. Maybe tomorrow we can eat in Japanese restaurant. At the back of Japanese restaurant, there's McDonald's there, so we will eat there. Okay. I don't want to, thank you. I don't want to use the phrase renewing of vows. Like what I've told Adver, when we say renewing of vows, it indicates na na-expire ang vow. It indicates that nate-terminate ang vow. Well, I would like to tell you that our wedding contract, our marriage contract is never ending until we end up in death. Kaya nga ang sabi, till death do us part. That's why I'm not using it, even I don't believe in renewing of vows. I don't like it. Besides, there's no word like that in the Bible. Sa amin po mga bisita, isa lamang po ang paalala sa inyo, I deal more on the words of God than the ceremony. Marahil mapapansin nyo na sa message ay mahaba at yung ceremony such as veil, ring, and other ay mabilis. And you might ask me why? Because I believe God's word is more important and the only power that binds lives. So wag po kayong mainit. God will make sure that makaka-relate po kayo at the same time ay mag-enjoy kayo sa presensya ng Panginoon. Like what I've said a while ago, usually I preach 55 minutes minimum. But I assure you every single minute of that preaching, that message, you will appreciate the goodness and the love of God. Alam niyo po sa Amerika, sa bawat isang daang ikinakasal, 5 ang naghihiwalay o nagdi-divorce. The question is, ano ba ang dahilan at naghihiwalay ang mag-asawa? Nag-umpisa sa napakaganda, napakasayang love story, na para bagang ayaw niyong maghiwalay kahit sandali lang, pero matapos ang lahat, kinasuklanan niyo na ang bawat isa. Sabi ng iba, marami daw kadahilan ng kaya naghihiwalay ang mag-asawa. Pero para sa akin, kahit ano ang dahilan, babagsak sa pinaka sa lahat ng rason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Yun ay yung kinalimutan o hindi nila naintindihan ang katuruan ng Panginoon hinggil sa pag-aasawa. That's the main reason. At kung nauunawaan natin at ginagawa natin ang nais ng Panginoon sa ating pag-aasawa, kahit anong mangyari, magiging masaya at exciting tayo lagi sa isa't isa. At kung tayo ay umabot sa 25 years, kagaya nila Kuya Martin, I believe right after you heard God's message tonight, lalong magiging mainit ang iyong pagsasama. I guarantee you that. If you get out in this compound, hindi na bago ang inyong pagsasamang mag-asawa, pumalik po kayo sa akin. It means that I did not study well the Word of God, or I did not pray well the Word of God. When I talk about marriage, I consider everybody, hindi lamang yung ikakasal, hindi lamang ang dalawang ito. Actually, for your information, this is the very first time na ikakasal ang mag-asawang ito sa church. That is why, when they approached me and when they told me, sabi ng aking may bahay, mahal, tulungan
mo, pwede sila Ate Irma. Sabi ko, hindi naman sila lumalapit sa akin eh. So ikaw naman, nagmamalaki ka pa. No, I don't want to suggest. And then later on, meron pala silang plano. And then, all of a sudden, dumating si Kuya Martin and sabi niya, humanap tayo ng lugar. Sabi ko sa kanya, well, hindi naman kayo lumalapit sa akin ng tulong eh. Sabi niya, narito na nga ako eh. And then we did it. And praise the Lord for ICF. When we say something like this, akala ng ibang mga kapatiran, kami ang may pakasal. Well, sabi ko, that is the good thing. Lahat po ay aking, sabi nga, ay pinatatamaan sa pag ako ay nagmensahe o nag-preach. Kagaya kanina, like what I've said, there are so many people who are promoting renewing of vow, but do you understand what renewal it means? It means there's indication of what? Termination, or there's an indication that your contract is expiring. So I don't believe that. Let me first say something to the singles. Okay, singles. Who are the singles here? Raise your hands. This is for you. Baka sabihin nyo naman na couples lang naman. Okay, this is for you. God commanded us to get married. You got that? Singles. You got that? God commanded us to get married. Okay? Gusto ng Panginoon na may asawa kayo para may kasama kayo at karamay. Subalit kung kayo'y tinawag na maging single, huwag niyong ipagpilitang maghanap ng asawa. You got what I'm saying? How do you know na single blessedness ang calling nyo? Simple. Una, kaya mo magpigil sa sarili mo sexually. Kaya sabi ko, ipasok yung mga bata because sometimes I'm talking about things which is pertaining to the adult people. Kung kaya nyo magpigil sexually, well, that is good. Secondly, yung inyong full devotion ay ang paglilingkod sa Lord, wholeheartedly. If you have that two things in your life, if you're single, well, God call you a single forever. At sa mga magulang na may mga binata at dalaga, pakiusap lang po, utang na loob, wag po kayong makikialam o pipili ng gusto nyo para sa anak nyo. You can suggest, you can say your preferences, pero hanggang doon lang kayo. Pray for them. One time, somebody asked me, sabi sa akin nung isang kapatid, Pastor, papaano ko po ang papakasalan ng inyong anak na si Elijah ay dating prostitute, pero ngayon isang leader sa church. I don't care and I don't mind. Wala tayong pakialam. Remember, we have dedicated our kids, our children to the Lord. And then pag sinabi ng ating anak na, Daddy, I want to be a missionary, and then you will say, oh, magtrabaho ka muna, anak. See? Now, being a single opens up all kinds of potentials for you to serve the Lord. Dahil wala kang aalalahanin patungkol sa iyong responsibilidad sa iyong asawa at mga anak. Look what the Bible is saying in regards to the single. 1 Corinthians 7, 8, and 9. Now to the unmarried, means single. Walang asawa, and the widows, balo, I say, it is good for them to stay unmarried, as I am, sabi ni Paul. But verse 9, listen, but if they cannot control themselves, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. Hindi bawal, walang bawal mag-asawa. Pero kung lagi kang namimilipit at hindi mo malaman ang gagawin mo sa sarili mo, maghanap ka ng asawa. Kaysa magkasala ka sa isip at sa gawa. Yun ang sinasabi ni Paul dito, na burn with passion. You got what I'm saying? And I believe, listen, singles, I believe doon sa mga single na nais mag-asawa, God will provide a partner for you. You got that? Kuman nga ng Panginoon na mag-asawa tapos hindi siya magpo-provide ng mapapangasawa nyo? How could it be? The right spouse, the right partner. But listen to me carefully. Listen. Yung mga binata at dalaga, listen, never expect that you'll get the right partner if you're not right person. You got what I'm saying? Never expect a right partner if you're not a right person. You got that? If you're not the right person, you'll never meet the right partner in your life. So what's the secret? Instead of looking for the right girl, start being the right man. You got that? And girls, instead of looking for the right man, start being the right woman. And then the right man will recognize the right woman. If you're not the right person, you'll never meet the right partner. So what's the secret? Sabi ko nga kanina, that's the secret.
Never look for the right guy or right girl. First, you have to make yourself right. Nakakita ka nga ng right girl, kung hindi ka naman right, wala rin. First is, find somebody that you can love, then marriage will take care by itself. Kaya nga, ang suggestion ko sa mga parents na may anak na dalaga at binata, i-pray po nyo yung inyong mga binata to be right. How to be right? You have to be right with God, a right relationship with the Lord. By the way, I don't believe in the long engagements. Singles. Pag nag-commit na kayo, huwag kayong mag-antay ng 2 years o 1 year. Mag-iipon pa po kami. Kanya. Every now and then, magsisiping kayo. Magpakasal na kayo. Sa Pilipinas nga, mga walang trabaho nagpapakasal. Kayo pang OFW. If you find that this is the right man, this is the right woman, if that is the right answer to your prayer, magpakasal na kayo, wag na kayo. At pag nagkikita kayo, kulang na lang mamilipit kayong dalawa. Correct me if I'm wrong. Yan ang lagi kong sinasabi sa amin. Sa amin maraming dalaga at saka binata. Kung kayo nagkakaibigan na, I don't mind magpakasal kayo. Pastor, nag-iipon pa po kami. Huwag kang mag-alala ko gagastos. Kasi wala po akong gastos gano'n eh. Lahat po love gift. Praise the Lord. If you're right with God, everything will be in order. Can you believe that if you're right with God, can you believe na dalawa ang ikinasal sa Hilton? Pagkatapos ang lahat ng bulaklak iniwanan nila? That's God's provision. Now, what is God's purpose? So, enough with the singles. So, I hope you got what I'm saying, singles. Anyhow. Now, what is God's purpose in marriage? You might be asking, bakit kaya si PJ? PJ po kasi ang tawag nila, Pastor John. Ay, parang ngayon lang ikakasal sila, Kuya Martin. Dahil sabi ko nga kanina, ngayon lang naman talaga sila ikakasal sa church. Dahil marami na po akong, marahil, you might be asking, why I'm doing this? I mean, why I'm saying this? Alam niyo po, napakarami na po akong beses naka-attend ng mga kasalan, even Christian wedding. And minsan po umalis ako dun sa wedding ceremony na ako po ay malungkot. Dahil hindi ko malaman kung yung pastor o yung pare na nagkasal ay may meeting pa, nagmamadali. Kukunin ang singsing, kukunin ang ipapaliwanag ng konti, and that's all. But for me, no. We should understand what the Bible is saying regarding marriage. Kaya yung mga ikinasal, hindi naman lahat, hindi pa natatapos ang 3 taon, magkahiwalay na. Why? Because they don't understand the Bible. They don't understand what the Word of God is saying regarding marriage. That's why I will deal more. Kaya nga po siguro, mamaya mapapansin nyo, may mga sing-sing at saka belo. Actually, pwedeng wala na yan eh. That is nothing. What is important is the Word of God. But of course, baka sabihin nyo, napaka-killjoy naman ni Pastor John. Sige na lang, gagawin natin yan. Wala namang masama. But that is only tradition. Tradition lang yan. At actually mga kapatid, kung tradition ang ating pag-uusapan, sabihin nyo sa akin, hindi tradisyon yan, importante yung Pastor John, hindi yan importante. Kung tradisyon at tradisyon lang ang pag-uusapan natin, kukunin natin sa Old Testament at sa New Testament, alam nyo ba na ang kasalan sa Old Testament at sa New Testament, 7 days? 24 hours, 7 days. Kaya nyo yun? Gastusan? And there are 3 levels of marriage. Every single one, meron siyang ceremony. At yung last one mga kapatid, lastly, the ceremony is just simply taking the hand of the groom, putting on the hand of the bride, kalas, and then after that, parade. Not only that, kung tradisyon din lang, pinapahalaga natin ng tradisyon at saka kultura, dapat sana meron tayong 10 virgins, right? Mga virgin ba yung mga ginamit nyo? O di unbiblical na kayo? And 10 groomsmen. Well, 10, okay. Pero virgin ang sabi ng Bible. See? That's why tradition and that thing is, for me, that is nothing. Pwedeng wala na yan eh. What is important is the Word of God. You understand what the Bible is saying in regards to marriage. Now, in the letter of Paul to the Ephesians in chapter 5, starting from verse 18, sabi ni Paul, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. You might ask why Paul is equating being drunk with the wine to be filled with the Spirit. Sabi, Pastor, kasalan to, yung pagiging drunk, bakit mo sinabi yan? You know why? Let me tell you why.
It is because during the time, ang alam ng mga pagano, they can only speak to their God and elevate themselves to their God's presence by being drunk. If you study the Bible, you will know that. So what Paul is saying, that is not true, my friends. That is totally wrong. To be in the presence of God is to be filled with the Spirit. And what is surprising, and so he mentioned the results of being Spirit. With the Spirit from verse 19. Sinabi niya yung mga result ng being filled of the Spirit. And one thing I'll tell you, never in these signs mention ni Paul speaking of tongues. O saying bubbling, blah, 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 blah. Nothing. Being filled with the Holy Spirit, walang sinabi si Paul. Being filled with the Holy Spirit, there's no holy laughter. Being filled of the Holy Spirit, walang sinabi si Paul na may holy rolling. Being filled with the Holy Spirit, alam niyo ang sabi ni Paul? Ang byproduct of being filled with the Holy Spirit from verse 19 is speaking to one another in psalms and spiritual songs. If you sing psalms and spiritual songs, it means that you are filled with the Spirit. Sabi ni Paul, submitting to one another in the fear of God. If you fear the Lord, if you submit to one another, it means that you are filled with the Spirit of God. Nagpatuloy si Paul. Ang sabi ni Paul, continue in the Spirit sa Spirit-filled wives. Ano ang sabi sa Spirit-filled wives? You submit to your husband. And then itinuloy ni Paul, Spirit-filled husband, you love your wife. See? And then pagkatapos nagtuloy-tuloy si Paul, ang sabi niya, Spirit-filled children, you obey your mother and father. Obey your parents. And then sinabihan niya, Spirit-filled parents, you do not, yung provoke your kids to anger. Nagpatuloy si Paul. Ang sabi niya, to the laborers, to the employees, if you are Spirit-filled, obey your master. It seems that you, pretending or thinking that you are serving me, serving the Lord. And then ang sabi niya sa mga employer, if you are Spirit-filled employer, you are what? You are equal with your employees. Why I say that? I say that because if we fulfill the admonition of the Lord in marriage, it means that you are filled with the Spirit of God. And if you fill with the Spirit of God, you will have a successful marriage. So that is why we will start in that context. Now, what is the purpose of marriage? Una, continuation of human race. When we talk continuation of human race, anong ibig sabihin? Magtititigan na lang tayo? No. It means that there is always be a sexual relationship. Kahit pa kayo ay 50 anyos na, huwag niyong kalilimutan yan. Dahil yung sex, ang Panginoon ang may gawa niya, regalo yan. Ang sarap kaya yan! Some people they're saying, yung pastor niyo ay kabastos. No! And I'm telling you, if I'm going to talk to you about in the Psalms, baka sabihin niyo na, Pastor, grabe ka naman, kabrutal mo naman. Eh, yun ang sinabi ng Bible. Una, continuation of human race. You might say, 25 years na kaming kasal. Hindi na kami makakapag-continue ng human race. O, pwede, di ba? Hindi na nga. Siguro, menopause na. So, sa second reason kayo papasok, man's happiness. At least you enjoy your company each other. Minsan maghabulan naman kayo. Di ba? Nakatapis kayong pareho, maghabulan kayo. Ay, magkurutan kayo. You might be saying, Pastor, ganyan kami mag-asawa. Pagkat kumamerkano ko, naiinitan ako. See? Now, thirdly is, raise up godly children. Now listen to me. Kahit ano ang naabot ng anak nyo, kung hindi nyo siyang pinalaking godly, it will be a failure. It will be a failure in your part as well as in the part of your kids. What is the use of gaining everything in this world if his soul will end up in hell? Pastor, ililigtas po siya. Okay, ililigtas nga siya ng Panginoon dahil faithful ang Panginoon. Eh papaano kung ano ng kahihiyan ng kanyang nagawa? See? Number 4, marriage for prevention of sexual sin or sexually transmitted disease. And this will only be realized within the context of God's words. Kaya nga sabi ng Genesis 2:18, and the Lord God said, it is not good that a man should be alone.
Hindi niya sinabi rito, it is good that when man is old, kagaya ni Kamon, medyo may edad na. Well, hindi maganda na nag-iisa siya. Sabi ng Panginoon, kinakailangan meron siyang helper comparable to him. Sa ibang translation, a helpmate. Now listen, mga asawang lalaki at mga mag-aasawang mga lalaki. Ang sabi ng Bible, helpmate, hindi katulong sa bahay. Okay? Hindi chimay, hindi PA, helpmate, sosyal ang dating. Genesis 2:21 to 22, ang sabi niya, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. And he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord had taken from man, he made it into a woman, and he brought her to the man. Now listen, where did God get the woman? Saan kinuha ng Panginoon ang babae? Sa tadyang. Ibig sabihin, hindi kinuha sa siko. Na pagka naiinis ka, sisikuhin mo lang. O hindi kinuha sa paa, na pag nainis ka, sisipain mo lang. Kinuha sa tadyang. Ibig sabihin, sa lahat ng sandali, malapit siya sa iyong puso. At pagka ikaw ay giniginaw, meron kang kaakap. Hindi ba pagka kayo nag-iisa, pag giniginaw kayo, ang kaakap nyo, yung sarili nyo, ang inyong tadyang? Kaya nga dyan kinuha ng Panginoon. Para kung kayo'y giniginaw, ang kaakap nyo galing sa inyong tadyang. Amen po ba? Amen. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. So in God's view, the two will become one. Isa na kayong dalawa. Okay? Sa 25 years, kung kayong dalawa ay magkahiwalay kayo ng assets, meron kang bank account na iyo at may bank account na niya, by this time, can you start na conjugal ang inyong properties? Conjugal na kayo, iisa na dapat. Hindi dapat magkahiwalay. I don't know if that is what's happening. I'm just saying for sake of illustration. At kung may mga mag-asawa po rito na magkahiwalay po ang inyong mga bank accounts, o magkahiwalay ang isang bahay nakapangalan sa kanya, isang bahay sa kanya, well, conjugal po kayo. Ang sabi po ng Panginoon, you are one flesh. Now, that is, ang sabi po sa Mark 10:9, sabi, Therefore God had joined together, let not man put asunder. Not even your assets, not even your whatever you have will separate you. Not even your kids. Now, that is how important marriage is to God, because He is the author of marriage. From Genesis hanggang New Testament, mga kapatid, marriage ang ating pag-uusapan hanggang pagdating. Kaya nga po, minsan tinatanong ko, Pastor, saan mo gustong mag-preach? 3 lang ang gusto kong pag-preach na talagang gustong-gusto ko. I mean, I see it doesn't matter. Hindi naman ibig sabihin na ayoko mag-preach sa inyo dahil 3 weeks po every month ako nagpi-preach sa amin. It's not like that. But I like to preach pag may namatay. Sigurado maraming masisave. Simple lang naman sasabihin mo, gusto niyo sumunod sa kanya? Secondly, pag may dedication. Last night may dedication po sa amin. And thirdly, marriage. Why? Because hanggang mga kapatid, hanggang pag-akyat natin sa langit, kasala ng ating pag-uusapan sa Panginoon. Tayo ang bride. At siya ang groom. Now the question is, ito ba ay attainable na ang dalawa na pinag-isa ng Panginoon ay hindi o walang makapaghihiwalay? Kagaya ng aking sinabi, 50% ng marriages sa Amerika, mataas na yata ngayon, na annul o na divorce. Pareho lang yan, hiwalay lang din yan. I have counseled so many couples. Nandiyan kumaliwa si lalaki, kumaliwa si babae, nandiyan ng lalaki na si lalaki, ng babae na si babae, naglabo-labo na. I firmly believe that the reason why they came to the point is because there is an absence of God's power in their marriage and above all, in them personally. That is the problem. So let's talk about what is God's teaching on how to attain this purpose or this high calling of marriage. May mga paalala po o admonition dito sa bawat isa, sa mga babae at sa mga lalaki upang ma-realize itong calling about marriage. Unahin natin ang mga babae. I just want to make a request. Doon po sa ating mga photographer, pwede po tayong kumuha ng picture mamaya pagkatapos. I will give you all the night. But this time,
listen to what I'm saying. Pakiusap lang. Kung hindi naman, okay lang din. Unahin natin ng mga babae. At huwag kayong mag-alala, mga lalaki, meron din kayo. Sa mga babaeng may asawa at mag-aasawa. Una, Ephesians 5:22. Wives, submit to your husbands as to the Lord. Sinabi ni Peter sa 1 Peter 3:1, Colossians 3:18 and 19. Now, ladies, listen. Have you noticed the verse? Now listen in Tagalog. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. So, it means that non-submission to your husband is what? Rebellion to the Lord. Why? Because this is what God commanded you to do. It is not rebellion to your husband. It is rebellion to the Lord. You might ask me why. The answer is that is what the Bible is saying. Pastor, unfair ka naman. Hindi bumalik kayo sa Bible. May dala po akong Bible dito. Gusto nyo tingnan. Sabi ng Bible submit to husband. And then you might be saying, what if the husband is wrong? Darating po tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po ako unfair. Now, and like what I've said, one sign of being filled with the Spirit of God is submission. Yan po ang sinabi ni Paul. Now, what about if the husband is wrong? Sabi ko nga kanina, huwag po natin kalilimutan na si Eva ang unang nagkasala bago si Adan. Lagi niyo po yan tatandaan. In God's infinite wisdom, mga kapatid, it is a disaster kung hindi po kayo magpasasubmit sa inyong mga asawang lalaki. But don't get me wrong, there's nothing wrong in general with women. Katulad ng ating mga sweethearts, nanay, ate, lola. But in God's wisdom, the energies of a woman is better directed by a man. Wives, submit to your husband. And you might ask me why. Read the Bible. That is what the Bible is saying. Now, the question is, when to submit? Diba? Pastor, kailan po kami magsasubmit? Eh di kung hindi kayo nagkakaintindihan, alam nga naman nagkakasundo kayo, magsasubmit kayo. Kung hindi kayo nagkakasundo, doon kayo magsubmit. Non-submission to your husband is rebellion to the Lord. Ephesians 5:3, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Kung kaya't ating matutunghayan mamaya na yung belo ay nasa ulo na ng babae at nasa balikat ng lalaki, ibig sabihin, isang ulo na lang ang lalaki ang masusunod. May mga uri po ng submission. Listen to me, mga babae. Merong outright disobedience. Ang sabi ng lalaki, huwag kang lalabas. Pag nakakuha ang bag, marcha palabas ang mga babae. That is outright disobedience. Bahala ka sa buhay mo. Yan. Secondly is, deception. Making the husband believe. Nagsisinungaling. Minsan kakutsaba pa ang mga anak. Huwag mo ekang sasabihin, ha? Na nagpunta tayo doon sa at namili tayo ng damit. Ha? Sabihin mo galing tayo sa prayer meeting. Hindi ba? Gagamitin pa ang nanay, ang mga kapamilya. Meron namang delayed obedience. Mamaya na, Brad, ang picture. Masyadong marami na akong picture. Delayed obedience. Susunod pero, after 3 weeks, mahal, gustong-gusto kong ipag-preach yung aking kulay puti na barong. Ang LB. LB lang pala sabi ng isang kapatid. Yung LB na yan, lagi kong naririnig, magkano ba yan? Sabi ng isang kapatid, maibili na nga natin. Hindi, Brad, lumang bag lang yan. Alam niya yung LB na mamahalin. Marami niyan sa garage. Deception or delayed obedience. Obedience with punishment. Hindi ba? Susunod nga, pero sige, gagawin ko yan, pero wag kang tatabi sa akin. Doon ka sa sopa. Kaya ano mangyayari sa mga lalaki? Mahihirati ang mga lalaki. Hindi ba? Na pagdating sa opisina, lalo na sa Pilipinas, may darating na sekretary ang sasabihin, Sir, what do you want? Coffee, tea, or me? Di ba? And then pagkatapos sasabihin ba, Sir, ang pogi-pogi mo naman ngayon, bagay na bagay sa iyo yung suot mo. Sa lalaki, mga kapatid, sa ibang babae, ang lalaki, ang tingin nila, wow, para kang superhero. Pero pagdating sa bahay, ang tingin sa'yo ng asawa mo, para kang police character. Hindi man lang, alam niyo mga kapatid, listen to me mga babae, yung amor proprio, napaka-importante yan sa mga lalaki. Napaka-importante niyan.
Don't ever use your charm para i-blackmail ang inyong mga asawa. At ganun din ang mga lalaki, huwag natin gamitin ang ating pagiging magandang lalaki o i-blackmail sila. Alam ko na, may gusto ka ngayong gabi. Bahala ka hanggat hindi mo nabibili yung gusto kong bilhin. Don't use your charm. Don't ever use your charm. Next admonition, Ephesians 5:33. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. How to have a deep respect or reverent in some translation? Simple, mga babae, listen. Don't embarrass your husband in private or in public. Makayabang ka lang kahit na magmukhang kaya-kayanan at magmukhang engot ang asawa mo, gagawin mo. Sa akin lang naman, nagmukhang tao yan ako ang nagbihis dyan. Come on. Bakit mo pinakasalan? Kung nung una pala kayo nagkita, hindi mo kang tao. Sasabihin pa natin, oo, siya ang ulo ng pamilya, ako naman ang lieg. Kung saan ko gusto siyang dalhin, doon ko siya dadalhin. Come on. At marami mga pastor ang ganyan. Ano ba? Di ba? Sino ba ang pastor dito? Yung asawa ba o yung lalaki ba o yung babae? Okay na yan. Okay na yan kay pastor. Natanong niyo ba si pastor? Pagdating sa pastor, sabi po kasi ni sister wife niyo ganito. Ay, ganun ba? O sige na nga, sinabi niya See? Mga kapatid, ang pag-aasawa sa umpisa pa lang ng pagsasama sa atin, lalo na huwag po niyong gawing underdesaya ang inyong asawang lalaki o asawang babae. Kagaya ng sabi ko sa probinsya, aapakan ng paa, di ba? May kasabihan pa, apakan mo ang paa ng asawa mo para underdesaya mo siya. Wala pong katotohanan. Sa pag-ibig, mga kapatid, hindi po yan paligsahan. Sa pag-ibig, bihag kayo ng isa't isa. Right? Tama o tama? Wala naman pagbibilihan, tama lang Di ba? Ang pag-aasawa ay hindi contest na nagpapaligsahan. So never insult your husband in public. Maging pati grammar, spelling, pronunciation, mga kapatid. Kahit kayo na lang in private, never insult your husband. At sa pagkakahiyang palagi ng lalaki, nagtatanim ng galit sa puso, ang nangyayari, natutokso siya sa ibang babae na ang tingin sa kanya, siya si Superman. Kaya nga, mas maraming kabit ang mas mahal na mahal. Hindi nyo napapansin? Bakit? Kasi doon sa bahay ng kabit, grabe ka macho niya. Pero sa bahay, para siyang pinitpit na luya, bahag na bahag ang buntot, parang asong ulol. Kung gusto po nyong magpa-impress sa inyong mga kaibigan, huwag nyo pong gamitin laruan ang sarili nyong asawa. Dahil hindi rin naman kayo magugustuhan gawin yon sa inyo. Tama po ba? Ang mga kalalaki po, mga kapatid, lagi nang sinasabi ko, in regard sa amor proprio, correct me if I'm wrong. Napaka-importante yan sa mga lalaki. Next, admonition, mga babae. Titus 2:4, that they admonish the young women to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Love your husband and your children. And not only that, love your husband's family. Kaya pag birthday ko, regaluhan mo rin ako. Hindi, love your... Alam niyo po sa atin, ang kultura nating mga Pilipino, pag ikinasal tayo, di ba? Kahit taga-bundok ng tralala ang kamag-anak natin, iimbitahan, nakasakayan sa jeep, nakalagay pa yan sa ibabaw ng bus, di ba? At pag hindi mo niya naimbita, I'm telling you this, magtatampo sa'yo. Love them. How to love your husband? Sabi ng verse, discreet, chaste, or pure, malinis, walang dungis, karumihan, homemakers. Okay? Gumagawa sa bahay. Hindi nakaupo lang. Mga babae, kahit pa sabihin yung, kasi naman rich kami. Naalala ko nga nung una kong makilala si Ate Irma, yung kanyang daddy, si Atty. Coronado, and I know and I believe, kung nabubuhay siya, masayang-masaya sa ngayon. Doon niya siya. Yaman tatay niya May marami silang mates, naka-uniform pa. Secret pala yun. Kahit pa sabihin nyo na ganon. Manage your household, lalo na yung mga personal na gamit ng asawa, napaka-importante niyan sa aming mga lalaki.
Yung pag-aayos ng kanyang necktie, yung pagtiterno ng kanyang damit, napaka-importante niyan sa mga lalaki. Okay? Next, be kind to his family. Be kind to his family, Ate Irma. May mga babae, listen, may mga babae, pag nakasal na, inihihiwalay na ang asawa sa kanyang pamilya. Pagka merong get-together ang pamilya ng mga lalaki, ano lagi ang sasabihin? Masakit ang ulo ko, meron ako ngayon. Ang lahat sumakit na ang kuko, sumakit na ang buhok, sumakit na, nabunot lang ang balahibo sa ilong, sasabihin masakit ang ilong ko. Huwag po natin gawin yan. Psalms 45 verse 10, listen to this. O daughter, consider and incline your ear. Forget your own people also and your father's house. Hindi po ibig sabihin yan, huwag mo nang alalahanin ng iyong mga ama at magpakalayo ka na. O huwag nyo silang alalahanin o tulungan. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, don't compare your husband to your father. Okay? Malayo na narating ng tatay mo. Para ikumpara sa asawa mo. Ang sabi ng iba kaagad, pagdaka, daddy, pasensya ka na, hindi ka namin matutulungan. Bakit? Kasi sabi ng Bible sa Psalms, forget your fathers. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, huwag niyong ikumpara ang inyong asawang lalaki sa inyong tatay. Na lahat na lang, isang kibot, bakit ang tatay ko? Bakit ang tatay ko? Yung misis ko nga, minsan nasira yung aming lababo. Ang sabi niya sa akin, bakit ang tatay ko na madaling gumawa ng lababo? Sabi ko sa kanya, engineer siya. Pagbentahin mo nga siya ng ticket ng eroplano kung makabenta siya. See? Don't compare. Diyan po nag-uumpisa mga kapatid ng pag-aaway. Kahit kanino. Kahit sa mga pastor. Bakit si pastor diyan pag nag-preach? Kahit isang oras hindi kami nakatulog. Don't compare even to your pastors. Sa mga lalaki, are you ready? Sa lahat ng pagkakataon, tandaan nyo ito, sa lahat ng pagkakataon, kayo ang magkakampi. Sa mga lalaki, eto na. Hindi po galing to sa akin, sa Lord po galing ito. Kung tinamaan po kayo, nasaktan po kayo, buti nga sa inyo. Sa mga lalaki, are you ready? This is for the husband, Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church. I have preached this. I think 4 series preaching this, and we go deeper on this one. If you're going to study these verses, I'm telling you this, you will be amazed and you will glorify the Lord. But of course, I will not deal with that. 3 weeks kaya yun? O 4 weeks? This simply means the Lord's pattern of love for His church is the husband's pattern of love for his wife. Ganyan kahalaga ang tingin ng Panginoon sa ating pag-aasawa. At kung paano dapat pahalagahan ang mga asawang babae, it is a manifested in four ways. Una, sabi sa verse, husband, love your wives, just as Christ loved the church. Mahalin daw natin ang ating asawang babae, kagaya ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang church. So, paano ba pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa church? By giving Himself to the church, right? To us. We are the church. By dying on the cross. Similarly, listen to me, Kuya Martin, ikaw na asawang lalaki, na nagmamahal ng lubos sa asawa mo na kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang church, ay kaya mo ring ibigay ang lahat, maging ang buhay mo para sa asawa mo. Yes, including your life, if necessary. And what do you call that? And that is what you call sacrificial love. Kaya mong isakripisyo maging ang buhay mo, alang-alang sa iyong asawa. But by the way, sacrificial love is not just dying for her. Dahil mga kapatid, mas mahirap mabuhay nakapiling ka kaysa sa patay na siya. Tama po? At ganyan mga kapatid ang ginawa ng Panginoon. And this is what Christ's love demands. That is sacrificial love. And you cannot do unless you are filled with the Spirit of God. Tandaan nyo lagi. Nilalamok ba kayo? Nilagyan ng ilaw? At ganyan ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, anong saysay kung marami akong salitang iba't ibang language or speaking in tongues, kung hindi naman ako nagmamahal, useless, forget it. Kaya nga ang sabi ni Paul, ang inyong pagsumikapan ay ang mag-preach ng salita ng Panginoon.
Grabe kang mag-speaking in tongues, ang asawa mo naman, kulang na lang bigtihin mo. Kulang na lang ipagduldulan mo sa lababo. Kulang na lang ay insultihin mo na mapahiya siya ng lubos. Useless you're speaking in tongues. Mafifayda. Second, you might be asking, bakit ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang church o sa mga mananampalataya? Ephesians 5:26 and 27, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that He might present to Himself the church in all glory, having no spot or wrinkled or any such thing, but that she should be holy and blameless. There is another manifestation on how to love your wife, sabi po sa verse. And what is that? Purifying love. Maniwala kayo sa akin, unless otherwise you are filled with the Spirit of God, you will never ever have purifying love. Love, listen. Love wants only the best for the loved one it loves. Ang nais lamang natin sa ating mahal ay yung best para sa kanya. Tama? Kaya nga po, pag ang ating naririnig sa ating asawa, babae at lalaki, listen, ay okay na yan, pagtiyagaan mo na lang yan. Baka wala naman sacrificial love. Kung may kakayanan din naman bumili ng medyo mahal, bumili ng mahal. Aanin nyo naman yung inyong pera kung hindi naman masaya. And that is selfish love. And listen, ang tunay na pag-ibig kailanman hindi mo hahayaang makurap o mamislead ang asawa mo ng masama na makakasira sa kanya at sa iba. Kung talagang mahal natin ang ating asawa, gagawin mo ang iyong buong makakaya, ang iyong buong lakas para mapanatili ang kabanalan, kalinisan at karangalan ng asawa mo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, hindi mo hahayaan o pahihintulutan na madungisan ang kanyang karangalan o ma-expose o matukso at magkasala. Ang love, mga kapatid, ang laging hangad niyan ay yung laging kayong pure at may karangalan, malinis, walang bahid, kasinungalingan. At mangyayari lamang yan, kagaya ng sabi ko mga kapatid, kung kayo ay puspos ng Santong Espiritu. Next is caring love. Malapit na po tayo. Sabi ng verse 28 and 29, husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church. Anong ibig sabihin yan, mga lalaki? Listen, you are to provide a secure, warm, safe haven for your wife. Kagaya ng pag-aaruga mo sa sarili mo, isipin nyo na lang, sino ang nagpapaligo sa sarili nyo? Ikaw, di ba? Ganon din sa inyong asawa. Ibig sabihin, ganon ang inyong care dapat sa inyong asawa. May mga pagkakataon na nanghihina sila. Give her strength. Hindi yung may problema na sa bahay, medyo disappointed o discouraged at may sinasabi niya sa inyo. Always remember this. Pagka ang inyong asawa ay dumating sa inyo na medyo na mangingiyak-ngiyak at medyo may mga sign language na, huwag nyo nang sulsulan. Pag medyo kumukuyom na ang kanyang palad, ibig sabihin galit yan. Pacify her. Pag medyo siya ay gumaganyan-ganyan na, ibig sabihin ng gigigil yan. Huwag mo na sabihin, kasi ikaw bungangera ka, kaya ganyan ang napala mo. No. Sabihin nyo, ano ba ang problema? Hindi yung galit na nga siya, galit ka na rin. Wala kayong patutunguhan yan. At marami akong nakakounsel, even mga pastor, ganyan. Lastly, sabi ng verse 25, for the husband to love his wife as Christ loves his church. What does it mean? It means, husband, we must love our wives with an unbreakable love. Okay? Hindi yung mahal lang natin ng asawa natin nung siya ay bote nung nakita ko kasi si Ate Irma, nung dalaga pa, talaga nang mapapasipol ka. Para siyang si Olivia Newton-John, yung kanyang buhok, nakaganon pa. Hindi dapat nagbabago. Ngayong bote na siya ng litro, kung dati Coca-Cola 8 ounce, ngayon litro na, dapat mas mahal mo siya lalo. That's unbreakable. Mga kapatid, ang ipinagdidiinan po ni Paul dito ay yung marriage ay permanent as well as may unity. Kaya nga sabi ng Genesis, for this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh. At yung pamantayan na yan ng Diyos sa marriage ay hindi kailanman mababago. Husband, your union with your wife is permanent. You
When you got married, you had to cleave, you have to live, you have to cleave and become one with your wife. Let your wife rest in the security of knowing that you belong to her for life. Kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pananaw ng Diyos sa marriage, dapat hindi naghihiwalay. Sabi ng Bible, nothing can separate us for God's love. Similarly, ganun din sa pag-aasawa. No one can put asunder, unbreakable. Tumingin nga po kayo sa isa't isa, yung mga mag-asawa, at hawakan nyo nga po ang kamay ng inyong asawa at sabihin nyo, we are unbreakable. Just as the body of Christ is indivisible. God's ideal for marriage is that it be indivisible as Christ is one with His church. Your husbands are one with your wives. Why is submission as well as sacrifice purifying and caring love so strong emphasized in Scripture? Because, listen, the sacredness of the church is wed to the sacredness of marriage. Now listen to this and get this. Our marriage is a testimony to the relationship between Christ and the church. Kaya nga po mga kapatid, hindi ako naniniwala doon sa mga pastor na sila mismo ay divorce sa mga asawa nila. Anong klaseng testimony na sasabihin mo na ikaw, ang church, ang marriage, ay parang, gusto nyo bang i-divorce kayo ng Panginoong Hesus? Simple. And some people will say, paano po kung akong umiwalay? Mga kapatid, ang sabi ng 1 John 2:19, ang sabi niya, from the very beginning, they don't belong to us. Why? From the very beginning, they get out from us because they don't belong to us. Ibig sabihin, yung pagiging kay Kristo nyo, mental lang. Ibig sabihin, not from the heart. So husband, if we have that always in our minds, I don't think magiging unfair tayo sa ating asawa. Ngayon, pwede nyo akong tanungin, paano po kung unfair ang asawang lalaki? Now, I think I answered your question. Dahil hindi ka magiging unfair, Kuya Martin, kay Ate Irma, kung naiintindihan mo na ikaw bilang lalaki, ay ikaw ay kagaya ni Kristong nagmamahal sa kanyang church. Hindi ka magiging unfair. It will be fair and loving to her, at yung desisyon mo ay laging may consideration. Fair, you will always give importance sa kanya. Laging siya ang una bago ikaw. Kaya nga yung tanong, paano, kung ang lalaki ay mali? Kagaya ng sabi ko kanina, I answered that question. Mga lalaki, next admonition, Ephesians 25 verse 7, husbands, love your wives just as Christ loved the church. Sabi, love your wife. 1 Peter 3:7, husband likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Ang laging sinasabi po sa akin lagi ng mga kapatid, Pastor, bakit po ikaw, pag ikaw ang nag-pray, parang ang bilis-bilis nangyari? You know why? Because we agreed with my wife. And I'm telling you this, if you are filled with the Holy Spirit, I'm telling you this, ang sabi ng Bible, whatever the desire of your heart, God will give. Marami po sa inyo nakakaalam ng aking ministry. One time, may lumapit sa akin, ang sabi niya, Brother John, I heard that you are in this ministry. What is your plan? I said, my plan is, I want to make this much of this. Oh, do you have money? I said, this is not my ministry, this is the ministry of God. Wait for me. I'll come back. After a few seconds, lumapit siya sa akin, nagbilang siya ng 14,000 euro. Nakatingin ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, I said, can you help me to count? So I start counting. 14,000 euro. Ang sabi niya, use it for the ministry. You know what? I want to come back to him because I want to tell him, when did God ask you to give me 14,000 euro? It was 2 weeks ago. So come to the Lord and ask forgiveness from the Lord because 2 weeks ago, you should give that to me because I've been waiting for that 17,000 euro. 14,000 euro. And that is 70,000 reals. And somebody listened to our talking and they're saying, what else do you want? I said, I'm praying for a van. I said, how are you going to buy the van? I don't know. This is God's ministry. God will provide. I said, let's pray. After prayer, you know me. After prayer, I said, in Jesus' name, amen. And then, what's your plan, Brother John? My plan is, give me 80,000 reals for the van. I said, no. Why? I said, I want to borrow from you. No, I don't believe borrowing. I don't believe debt for the ministry of the Lord. Just wait. We will provide the van. And that is God. Similarly sa ating mag-asawa ay ganun din.
You want to tell you, ang aming pong bahay, napakalaki ng aming bahay ng gawain. Paalisin na kami 1 month. Bago kami umalis, I start praying. When I stood up, ang sabi ni Sister Wife, kulang pa tayo ng babayad, 60,000 pa ang kulang natin. And then my wife, I told to my wife, I just asked you to calculate. I didn't ask you to tell me how much we need. I just asked you to calculate. I said, okay, we need 60,000. And then I prayed, Lord, this is your ministry, this is not my ministry. And when I opened my Facebook, somebody asked me from America and said, I heard that you're doing such ministry and this ministry. I said, yes, I want to help you, I'm sending you money. Alas, we got the money. Somebody come to me and called me and he said, Pastor John, I heard that you're in this ministry. I said, yes, can we come? Yes, okay, come. Can we bring my elders? Bring your elder. Just 15 minutes. Come. Nagpunta sila sa bahay, nakita nila ang mga kapatid, busy. And then, ang sabi nila, ay yung kanilang 15 minutes, inabot ng 1 hour and 30 minutes. And I told them, it's lunchtime. We are going to have a lunch. Are you taking your lunch here or are you going out? He says, we're going out, but we want to talk to you. I said, okay, what do you want to tell me? Tomorrow, come to me, I'll give you 20,000 reals. I said, okay. The following day, walang call. The next day, he called me up. Come to me in 5 minutes time because I'm going to travel. I'll give you 32,000 reals. Ang sabi ni Ate Laklak, galing talaga ng Panginoon, no? I said, I'm telling you, you don't have to worry. I'm telling you 24 hours, telling my testimony to you is not enough. Maraming paraan, mga kapatid, ng pagpapakita ng pag-ibig sa ating asawa o kahit sa ating mga anak. Una, spend quality time. Meron ba kayo niyan? Meron akong kinounsel sa Australia, sabi niya, Kuya, hindi man lang ako inilalabas. Mga kapatid na lalaki, mga kapatid, hindi po mawawala ang ating pagkamacho kung minsan nanonood tayo ng maalaala mo kaya. Diba? At hindi rin naman mawawala. Minsan kayong mga lalaki, manood din kayo ng basketball kung hindi kayo mahilig. Kung mahilig ang asawa nyo. Kung lumaylaban si Pacquiao at nagpupuyat siya, manood din kayo ng boxing kung mahilig siya sa boxing. At maraming pastor ang mahilig sa boxing. Kasi hindi na nagbo-boxing, nanonood na lang eh. At malalaman yung nag-enjoy na kayo sa boxing pag nag-away na kayong mag-asawa. Diba? Secondly, express your love in service. Mga kapatid, hindi po masama. Kanina lang habang sila'y nagme-make-upan, nainip ako, naglaba ako. Yung damit ng aking anak na babae, yung kanyang gown, ako ang namlansya. Yung aking Amerikana, yung isang Amerikanang jacket na gagamitin ko dahil aalis po ako rin ang nananahi. Hindi po mawawala ang pagka-lalaki natin kung tayo ay ganyan. Third is, express your love by touching her. Mga kapatid, lalo na halimbawa nagkukwentuhan yung magkakabarkada, pagkatapos ay kakwentuhan kayo, halimbawa kaming magkakabarkada, nagkukwentuhan kami nila Kuya Art, nila Kuya Oka, nila Ninong Arce, nagkukwentuhan kami, pagkatapos kayong babae, bigla kayong lalapit, aakbayan nyo yung asawa nyo, pagkatapos ay aakbayan nyo na, hihilig kayong ganyan. I'm telling you this, mga kapatid, ang feeling namin dyan para kami si Piolo Pascual. Correct me if I'm wrong, mga lalaki. Pag naglalakad kayo, pagkatapos ay naglalakad kayong ganyan, pagkatapos bigla kayong hahawakan ng anak nyo, tapos hihilig sa inyo na ganyan, that is a very good thing. Touch her. Sa ulo. Wow yan sa amin. Number 4, express your love by gift giving. Ito ang sinasabi ko. Hindi po, mga kapatid, pag birthday, anniversary, usual na yan eh. Alam na yan, nagbibigay kayo eh. Pero bakit hindi kayo magbigay nung out of nothing? Busy kayo, bigla kayong may makikitang bulaklak o dumaan kaya kayo kila Pastor John, laging maraming bulaklak doon. Pastor, pengin namang isang bouquet. And then dumaan kayo, na kayo taga Industrial City, kami sa Hira, pupunta pa kayo sa Hira, tapos babalik kayo sa Industrial City. Abay, wow yan sa mga asawa niyong babae. All of a sudden, bakit? Anong meron? Wala lang, kasi gusto ko kasi mamaya, labing tayo eh. Diba? Maniwala kayo sa akin, hindi pa makayo dumarating. So tawagan nyo siya, sabihin nyo sa kanya na, mahal, meron akong pasalubong sa'yo. Maniwala kayo sa akin, nasa pintuan pa lang yan, bagong ligo na yan. And lastly,
you can express through word of appreciation. Appreciate your wife. Kung nagluto po yan ng tinola na lasang sinigang, at least 2 ulam nyo sa iisang putahe. Pero wag naman kayo magsinungaling, wag pong bulahin. Appreciate. Mahal, okay sana yung tinola mo, pero lasang sinigang. Hindi ba? Appreciate her. Kailangan nila yan. Kailangan ng bawat isa ng ganyan. Hindi ba? Appreciate. Mga kapatid, kung hindi po tayo nakakarinig ng appreciation sa bahay, maniwala kayo sa akin. At nakakarinig yan sa iba, maniwala kayo sa akin. Mas gugustuhin yan sa labas ng bahay kaysa sa bahay niyo. Now listen. When God said, Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Hindi po ibig sabihin niyan na iwanan ang tatay at nanay mo. Ang ibig sabihin po niyan, huwag mong ikumpara ang nanay mo sa asawa mong babae. Kung ang tinola ng asawa mo ay tinola talaga, o tinola ng nanay mo ay tinola talaga, huwag mong sabihin sa kanya na, bakit ang tinola ng nanay ko, tinola talaga, ang tinola mo, hindi ko malaman kung ano. Never compare. Alam niyo ang mangyayari? Magkakaroon ng silent war yan. Na mahihiya na pag nagpunta na yan doon. Bakit? Kasi natural, ikaw na lalaki, anak ka, nasasabi mo yan sa kanya. At ini-expect ng babae na sinasabi mo ang kakulangan niya sa nanay mo. So don't compare. Ang ibig sabihin po niyan, therefore man shall leave his father and mother. Don't compare. No kidding aside, alam niyo ang ating pong pag-aasawa, ang ating pong mga asawa ang best critic. Dahil kung talagang nagmamahalan kayo, ang nais lamang ng inyong asawa ay yung sa inyong ikabubuti. So express your appreciation. Yun totoo, hindi yung parang binobola mo lang. Listen to this. Now, malapit na. Our duty, listen, our duty, especially a couple, is not to see through one another, but to see one another through. You got what I'm saying? Next, provide for your family. Kahit pa, Kuya Martin, ikaw ay mababa ang sahod kaysa sa sahod ni Ate Irma, provide. Hindi yung ang ganda-ganda ng mobile natin ay tapos ay hindi naman natin pinoprovide yung ating pangangailangan ng ating mga asawa, lalo't nasa Pilipinas. Let me give you another meaning of Genesis 2:24 na yung sabi, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Again, this does not mean na iiwan o pabayaan mo ang iyong mga magulang. Ganito po ang ibig sabihin niyan. Hanggat maaari, huwag mong ipipisan ang iyong asawa sa iyong ina. Yan po ang ibig sabihin niyan. Hanggat maaari, kung merong malaki-laking Tupperware na kaya mong upahan, tumira kayong mag-asawa doon. Bakit? Dahil napakahirap kung iisa ang trono ng reyna, 2 ang reyna. Tama? Kinakailangan. Pero sabihin nyo, Pastor, wala pa po kaming bahay eh. Very simple. Kausapin nyo ang asawa nyo. Nakikitira tayo sa nanay ko, siya ang reyna dito. Hindi ikaw ang reyna dito. Pag tayo'y nasa kwarto, yun lang ang poder natin, ikaw ang reyna doon. Pero kung tayo nasa bahay ng nanay ko, siya ang reyna doon. You should understand that. Kaya nga, as much as possible, kahit maliit na Tupperware, lagyan nyo ng pinto, lagyan nyo ng bintana, lagyan nyo ng hagdan, tumira kayo roon. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kayo po ang magsabi sa akin, yung may mga edad na, kagaya ni Camon. Ano man? O sige, di si Ka-Art. Hindi ba, Ka-Art, napakasarap na minsan pagka nagkikita kayo magbianan? Hindi ba? Ang sarap nun. Minsan lang kayo nagkikita, pero yung magbianan na magkasama sa isang bahay, nagkakatampuhan. Di ba? O ito, para sa inyong dalawa, do not commit adultery. Isa yan sa 10 utos ng Diyos. Siguro naman, hindi na kayo mag-iisip niyan. Ang tanda nyo na para mag-commit pa kayo ng adultery sa isa't isa. Diba? At kagaya ng lagi kong sinasabi, even that is a gift from God. Enjoy it. Hindi ko sinasabing manood kayo ng mga pornographic movies. No! But if you seek the Lord, Lord, paano ko po ba mapapasaya yung asawa ko? And I'm telling you, ang Panginoon nung may akda niyan, magbibigay siya sa'yo. Kung anong dapat mong gawin. Marahil sasabihin, o marahil papakita sa'yo ng Panginoon na meron kang, ay, ito, gustong-gusto nito ni Martin nung kami nagdi-date, isusuot ko to. Kahit hindi ka na makahinga, kahit hindi ka na makitiisin mo, ay, papa, kamo.
Diba? 95% of broken marriages, adultery. Alam niyo kung bakit? And don't be offended, ha? Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga mag-asawa, unlike what I've said, and you understand what I'm saying, regalo yan ng Diyos. Minsan, yung mga lalaki, I'll give you a tip. Kahit kayo matatanda na. Ang mga babae, listen, mga lalaki, ang mga babae, hindi yan kaagad-agad may start. Tama. Kung gusto mong umiscore sa gabi, sa umaga pa lang mag-umpisa ka na. Mag-umpisa ka sa tawag. Hi. Maniwala kayo sa akin, pagka yan ay katatlo, apat na tawag nyo, maniwala kayo sa akin, pagdating nyo yan sa bahay, bagong ligo na yan. Alam niya na ang ibig sabihin. Hindi yan kagaya nating mga lalaki, nakalabitin mo lang, oh, ready na! Some people get offended with me and I'm preaching that, but by the way, this is the Word of God. Read Psalms. Regalo yan ng Panginoon, pero hindi nyo asawa. Doon sa asawa nyo. Hindi yung tapos na ang lahat, naghihintay si babae, ay tapos na ba? Do something. Kaya nga yung iba, kumakabit sa iba. Bakit? They don't enjoy their sexual life sa kanilang asawa. And then they come to me, Pastor, grabe ka naman ka-brutal. I'm sorry, but that is what the Bible is saying. Mas malala pa nga sa Bible, si Solomon nung sabihin niya Caress ka niya, his breast ka niya, o sinong mas basto sa amin dalawa? Nasa salita ng Panginoon yun. Kahit pa Ate Irma, 25 years na kayong mag-asawa, magpabango ka rin paminsan-minsan. Gayon din si Kuya Martin. At mag-usap kayo mga kapatid. Mag-usap kayo. Mag-asawa na kayo. Maging yung mga private matters, pinag-uusapan nyo yan dapat. At yung mga lalaki naman, pagka nagsabi naman sa inyo, alam mo, Papa, medyo, kasi huwag nyo sabihin, ikaw ang landi-landi mo. No. Kanino nyo gusto nyo sabihin yan? Sa iba, sa mga kaibigan niya? Oh, sorry, next time, babawi ako. Sabihin natin. And I'm sure mga kapatid, kung gagawin po natin yan, I'm telling you this, napakasaya ng inyong pagsasama. Napakasaya. Hebrew 13:4, marriage is honorable among all and the bed undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. God will judge adulterers. So ngayon, makakalusot kayo sa Panginoon. Ngayon, makakalusot kayo. Pero sa Panginoon, I'm telling you this, ngayon kung inyong relasyon ay bawal na relasyon at narinig niyo ang mensaheng ito, umasa kayo, ito ay babala sa inyo ng Diyos. Dahil pag hindi kayo tumigil dyan, God is a just God, magsusulit tayo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sa amin pong gawain, sa ICF, marami po kaming members. Ang average namin, usually pag kami may fellowship is around 80 to 85. Yung iba hindi nakaka-attend, so more than 100 mahigit po kami. Alam niyo mga kapatid, kung ako po ay hindi strict sa mga tunay na mag-asawa, siguro, ang amin pong members, kulang yung aming bahay, baka ipinagabana namin. I let them come 1 week, 2nd week, 3rd week, 4th week, in 5th week, I'm telling you this, I will preach about adultery. Lagi kong sinasabi sa kanila, kung nandyan kayo sa pamumuhay na yan, 2 bagay lang ang gawin nyo. It's either tigilan nyo yan, magpatuloy kayo sa Panginoon, o wag na kayong umattend sa gawain, niloloko nyo lang ang Panginoon. Praise the Lord. Yung iba nakinig, naghiwalay sila, ginagamit ng Panginoon. Yung iba naman, ewan ko kung nasaan na natin. I said, useless. Pinaglalaroan lang natin ng Panginoon. And some people they say, Pastor, kailangan nga nila ang Word of God. That's why when I preach, kagaya nito, mag-iisang oras na ako when I preach, I really go deeper so that they will know the Word of God. Alam niyo mga kapatid, according to the study, yung mga batang lumalaking delinquent ay yung mga batang sa bahay, mga kapatid, ang ama ay absent o either laging wala o under disaya ang ama. Pag under disaya ang ama, maniwala kayo sa akin, may isang anak yang delinquent. O kaya, ang ama ay laging wala sa bahay. Wag na wag kayong maghihiwalay. Kahit anong problema, may solusyon. Kung wala kayong makitang solusyon sa problema nyo, alam nyo ang problema nyo? Kayong dalawa.
may problema kayong dalawa. Napakaraming beses po akong kagaya na sabi ko kanina, napakaraming beses po akong nag-counsel ng mag-asawa. When I counsel 3 hours, 2.5 hours I spend in listening. I don't talk. Lagi kong sinasabi, you just talk. From the very start, kung gusto mo nung nagliligawan pa kayo, and I'm ready to listen. Kung abutin tayo dito ng 5 oras, nagkukwento ka, I don't mind. But after he's talking, in 30 minutes, I will talk. Alam niyo ang sekreto? Ang solusyon sa problema nila, sinabi na nilang mag-asawa. The problem in some pastors, sa ibang counselors, they love to teach. They love to talk. They don't want to listen. Ang solusyon lang naman sa problema ng mag-asawa, nasa kanila ring dalawa. All you have to do is enhance them and remind them. Ang marriage po ay give and take. Be submitted to each other. Alam niyo kung ang laman lamang ng isip natin ay yung magparaya o kabutihan ng inyong asawa, wala pong magiging problema sa ating mga asawa. Okay? Let me end this. Lastly, ang sabi po ni Joshua, for me and my household, we will serve the Lord. I know that you are serving the Lord. But now that you heard the word of God, mas maganda, lalo pa siguro kayong magsilbi sa Panginoon magkasama. Dapat lagi kayong magkasama. Hindi yung asawa lang, hindi yung lalaki lang, o hindi yung babae lang. Lalaki, kayong dalawa. Dapat. Are you blessed? I'm so sorry I have to end from here. Dahil pagod na po ako sa aking katatayo rito at katatala. Let us all stand up. Let us pray. Sa mga bisita po namin, sa mga ninong at ninang, sa bawat isang mag-asawang naririto, marahil na antig po ang inyong mga puso sa paalala ng Panginoon. Wala pong perfect na husband. Walang perfect na wife. Lahat po tayo imperfect. Right? But there's always, ang sabi nga, there's always second time around. And God is so good. Marahil in-remind natin ito sa Panginoon, marahil may naalala tayo. Nagkulang ako sa ganung punto. Nagkulang ako sa ganitong bagay. Well, hindi pa po huli ang lahat. Narito po ang Panginoon. I want to pray for you. Wives, pwede po doon sa mga asawang, yung mga asawang naririto, ha? Mga babae, pwede pong pumunta po kayo rito sa unahan. And let me pray for you. Yung mga asawa po, yung mga asawang naririto, kung wala po yung asawa, nyo rito, okay na lang yung mga asawa nyo. But, of course, I will pray for you as well kung saan kayo. Sige po, yung mga asawa. Kahit po yung mga bisita. Okay. Sige po, forward po tayo rito. Marahil tayo nangangarap ng isang kasalan na ganito, di ba? Pinangarap natin lahat. Like what I've said, walang perfect na husband. Ang perfect lang ang Panginoon. Lahat kaming mga asawang lalaki, meron kaming pagkukulang. But one thing I'll tell you is this. Kaya siya kulang, dahil naandun kayo. Kaya nga partner eh. Mag-isa na lang kayo. I want to pray for you right now. I want you to pray as well. Isipin nyo yung mga bagay na kulang na ginawa. Na alam nyo yung sana ginawa niya to, di ba? Sana ganito, sana ganon. Think about those things. And forgive your husband. Patawarin niyo po sila.
God is faithful and true. Let me pray for you. Father, narito po, Panginoon, ang mga asawang babae. Lord, maging sila, meron din sila, Panginoon, pagkukulang. Wala pong perfecto sa amin, Panginoon, but we thank you that we heard your word. Thank you for your faithfulness, O God. Lord, salamat na naipaunawa mo sa amin, Lord, na maging kami ay may pagkukulang din. Lord, forgive us. As well as we forgive our husband. Lord, marahil nagkulang sila sa pag-aaruga. Marahil may mga bagay kaming nais, subalit hindi nila nagawa. Marahil meron kaming inaasahan, pero hindi namin natanggap sa Kanya. Lord, forgive us. Forgive them as well. Lord, ang mga lalaki, ang aming asawa, ang ibinigay mo sa amin. Sila ang regalo mo sa amin. Kung kaya nilalapit din namin sila sa iyo. Turuan mo po kami so that we may be able a good testimony as a church, as husband and wife. We just want to praise you, O Lord. We just want to honor you. We just want to give you praise. Father, we thank you. We give you honor. We give you glory. Yes, Lord, may mga pagkukulang po kami. We just want to thank you and to praise you and glorify you in Jesus' name. Amen.